po pala si Laika Angela C. Kumaling at ako ang inyong guro sa Aralin Panlita. Ang pagtingin sa araw na ito ay tungkol sa mga hakbang sa pagbuo ng Community-Based Disaster Risk Reduction and Management Plan. Ang mga layunin natin sa araling ito ay una, na ipapaliwanag ang mga pangunahing konsepto ng DRRM, pangalawa, nabibigyang kahulugan ang mga terminolohiya na may kaugnayan sa DRRM tulad ng hazard, vulnerability, at capacity. Pangatlo, na isasagawa ang pagsuri ng mga potensyal na panganib at kapasidad ng isang komunidad gamit ang mga tools tulad ng hazard mapping. Bakit mahalaga ang pagbuo ng disaster management plan? Mayroon ba kayong mga alam na kalamidad na nararanasan sa ating bansa? Tama! Ang mga kalamidad tulad ng bagyo, lindol at pagbaha ay nagdudulot ng malaking pinsala sa mga tahanan, komunidad at buhay. Para maihanda natin ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay, mahalagang magkaroon tayo ng disaster management plan. Ano sa tingin niyo ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng disaster management plan? Ang isang disaster management plan ay nakakatulong sa paghanda, pagtuon, at pagbawi mula sa mga kalamidad. Halimbawa, nakakatulong ito sa pagtukoy ng mga ligtas na lugar, paghahanda ng mga emergency kit, at pag-alam kung paano mag-evacuate. Ay alamin natin ang paghadlang at mitigasyon ng mga kalamidad. Una, pagtataya ng panganib or hazard assessment. Ang unang hakbang sa pagbuo ng disaster management plan ay ang pagtataya ng panganib. Ano ang ibig sabihin ng hazard assessment? Tama! Ang hazard assessment ay ang proseso ng pagtukoy o pagkilala sa katangian ng panganib, pagsusuri sa pinsala na maaaring maidulot ito, at pamamahala sa panganib upang maiwasan ang matinding epekto nito. May dalawang paraan ng pagtataya ng panganib. Una, ang hazard mapping. Ang hazard mapping ay ang proseso ng pagtukoy sa mapa ng mga lugar na maaaring makaranas ng panganib at ang mga elemento na maaaring maapektuhan nito tulad ng mga infrastruktura, agrikultura at kabuhayan ng mga mamamayan. Ang halimbawa ng hazard mapping ay ang larawan na ito. Ang larawan ay nagpapakita ng plano ng sahig ng isang bahay na may plano sa pagtakas sa sunog. Ang smoke alarm ay matatagpuan sa silid tulugan. Ang mga pulang araw ay nagpapahiwatig ng mga ruta ng paglikas mula sa bawat silid. Ang pangunahing labasan naman ay matatagpuan sa kanang bahagi ng bahay. Ang alternatibong labasan ay matatagpuan sa ibabang kanang bahagi ng bahay. Ang lugar ng pagtitipon ay matatagpuan sa labas ng bahay, inarkahan ng isang pulang X. Ang larawan ay isang visual na gabay para sa kung paano ligtas na lumikas sa isang bahay. Kung sakaling may sunog, ipinapakita nito ang kalagahan ng pagkakaroon ng smoke alarm at pag-alam sa mga ruta ng paglikas at lugar ng pagtitipon. Dalawa ay ang timeline of events. Ang timeline of events ay ang paggawa ng balangkas ng mga nakaraang pangyayari upang masuri kung ano ang mga panganib na nararanasan sa isang komunidad, gaano kadalas itong mangyari, at kung alin sa ito ang nagdulot ng malaking pinsala sa mga mamamayan at kapaligiran. Pangalawa ay ang pagtataya ng kahinaan at kakulangan or vulnerability assessment. Ang susunod na hakbang ay ang pagtataya ng kahinaan at kakulangan ng isang komunidad. Ano ang ibig sabihin ng vulnerability assessment? Tama! Ang vulnerability assessment ay ang proseso ng pagsusuri sa kakayahan ng isang komunidad na harapin ang iba't ibang uri ng hazard.
May tatlong kategorya ng kahinaan. Una, kahinaang pisikal o material. Halimbawa nito ang kakulangan ng matibay na bahay o kakulangan ng pondo upang makagawa ng mga istruktura na kayang hadlangan ang epekto ng kalamidad. Pangalawa, kahinaang panlipunan. Halimbawa, ang kawalan ng akses sa edukasyon o serbisyong pangkalusugan na nagpapahirap sa mga tao na protektahan ang kanilang sarili. Pangatlo, pag-uugali ng mga tao tungkol sa panganib. Halimbawa, ang kawalan ng kaalaman o pagwawalang bahala sa mga babala na maaaring magdulot ng mas matinding epekto sa panganib. Mahalagang tandaan na ang mga taong may mataas na antas ng kahinaan tulad ng mga matatanda, mga bata, at mga may kapansanan ay nangangailangan ng espesyal na atensyon. Pangatlo, pagtataya ng kapasidad o capacity assessment. Ang huling hakbang sa pagtataya ay ang pagtataya ng kapasidad. Ano kaya ang ibig sabihin ng capacity assessment? Tama! Ang capacity assessment ay ang proseso ng pagsusuri sa kakayahan ng komunidad na harapin ang iba't ibang uri ng hazard. Panghuli ay ang pagtataya ng peligro o risk assessment. Ang huling hakbang sa pagbuo ng disaster management plan ay ang pagtataya ng peligro. Ano kaya ang ibig sabihin ng risk assessment? Tama! Ang risk assessment ay ang proseso ng pagsuri sa posibilidad na mangyari ang isang panganib at ang mga posibleng epekto nito sa isang komunidad. Mahalagang magkaroon ng sistematikong pangangalap ng mga datos na maaaring gamitin sa pagsusuri sa mga panganib na dapat paghandaan. Mitigasyon ng kalamidad. Kapag natukoy na natin ang mga panganib, kahinaan at kapasidad ng isang komunidad, ang susunod na hakbang ay ang mitigasyon. Ano ang ibig sabihin ng mitigasyon? Tama! Ang mitigasyon ay ang paggawa ng mga hakbang upang mabawasan ang mga epekto ng panganib. May dalawang uri ng mitigasyon. Una, mitigasyong istruktural. Halimbawa, ang pagtatayo ng mga evacuation center o pagpapatatag ng mga gusali upang mas maprotektahan ang mga tao sa panahon ng kalamidad. Pangalawa, mitigasyong di-istruktural. Halimbawa, ang pagpapatupad ng mga batas o ordinansa, pagpapalaganap ng kamalayan sa mga mamamayan tungkol sa mga panganib at pagsasanay sa mga tao kung paano mag-evacuate. Ipapakita ko ngayon ang isang halimbawa ng isang plano sa DRRM ng isang komunidad. Ano ang mga elemento ng plano na ito? Paano ito nakakatulong sa paghanda at pagtugon sa mga sakuna? Oh, Ellie, ano sa tingin mo ang maaaring natutulong nito sa paghahanda at pagtugon sa mga sakuna? Ma'am, may mga evacuation plan po sila. Mayroon din po silang mga listahan ng mga kagamitan na kailangan sa panahon ng sakuna. Mahalaga po na magkaroon ng isang maayos na plano sa DRRM upang masiguro ang kaligtasan ng lahat sa panahon ng sakuna. Ngayon ay bubuo tayo ng ating sariling plano sa DRRM. Hahatiin natin ang klase sa mga grupo at bibigyan ko kayo ng mga materyales para sa paggawa ng plano. Ano ang mga pangunahing elemento ng isang epektibong plano sa DRRM? Dapat po may evacuation plans. Dapat po may listahan ng mga kagamitan na kailangan. Dapat po may mga taong responsable sa pagtugon sa sakuna.
Tama po. Gamitin ang inyong kaalaman at ang mga halimbawa na nakita natin upang lumikha ng isang plano para sa inyong sariling komunidad. Ngayon, ipapakita ng bawat grupo ang kanilang plano sa DRRM sa klase. Ano ang mga lakas at kahinaan ng inyong plano? Paano ninyo ipapatupad ang inyong plano sa inyong komunidad? Ang lakas po ng aming plano ay pagkakaroon ng evacuation routes. Ang kahinaan po ng aming plano ay ang kakulangan ng mga kagamitan sa pagsagip. Malaga na maipalaganap ang inyong plano sa inyong komunidad upang masiguro na lahat ay nakakaalam kung ano ang gagawin sa panahon ng sakuna. Ano ang mga natutunan ninyo sa araling na ito? Paano ninyo magagamit ang mga natutunan ninyo sa inyong pang-araw-araw na buhay? Natutunan ko po ang kahalagahan ng paghahanda sa mga sakuna. Mas handa na po ako ngayon kung sakaling may mangyaring sakuna. Mahalaga po na maging handa at maalam sa mga sakuna. Ang DRRM ay hindi lamang para sa mga eksperto kung hindi para sa lahat. Balikan natin ang mga pangunahing punto ng talakayan. Natutunan natin ang kahalagahan ng Disaster Management Plan at ang mga hakbang sa pagbuo nito. Naipaliwanag natin ang mga konsepto ng hazard, vulnerability at capacity. Natutunan din natin ang mga paraan ng pagtataya ng panganib, kahinaan at kapasidad. Naipaliwanag natin ang dalawang uri ng mitigasyon, ang struktural at di-struktural. Naipaliwanag natin ang kahalagahan ng risk assessment. Mayroon ba kayong mga tanong tungkol sa ating talakayan? Wala na? Magaling! Okay, para sa inyong takdang aralin, gumawa ng isang simpleng disaster management plan para sa inyong pamilya. Isama sa inyong plano ang mga hakbang sa paghahanda, pagtugon at pagbawi mula sa isang kalamidad. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay natutunan nyo ang mga mahahalagang aral tungkol sa DRRM.